at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw na maulan, cool and rainy day. Ito po si Karen sa ngalan ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ito naman po si Shirley. Good morning po. Good afternoon po. Ngayong araw, wala po si Among Jean. May secret mission yan. Mamaya bumulong ko. Si Among Joel muna. Isa pong magandang, malamig at maulan na hapon sa inyong lahat. Ito po si Father Joel. At isang giniginaw na tanghali sa lahat ng mga tagapakinig. Ako si Satch, ang inyong organist. Maginaw ang kanyang boses. Oo nga. Nakakatuwa tayo. Hindi ba yung secret mission ni Among Jean nandun sa sacristy? Nag-check kung merong mga cruets na mukhang lalagyan ng patis at toyo. At may mga paten na, anong sabi niya, Tita Shirley? Parang lalagyan ng, sardinas. Lata ng sardinas. Lata ng sardinas. Nakakita ko yung paten na parang, tiltilan ng, parang platito. Parang ganon. Ayan. Kaya baka kasi pagbalik nga naman niya dito, no? Sasabihin sa kanya, Among, sa katedral, meron din kayong ice bucket. Kaya ayan, napa-inspect. Pero habang wala si Among Jean, nandito po sina Among Joel at Satch kasi may mga request sa atin nung kailan ba tayo huling nag-sing-along episode dito? Last 2 Mondays, I think. Mga more than yata nung kasama pa natin si Apo Seto. Yung request sa atin, sana daw sundan natin agad kasi may mga nagtatanong lalo na ngayon June, wedding month. Kwento naman daw natin, kantahin. July na nga pala. Oh. Ako yung naligaw. Pero 'di ba December kasi yung pinakamaraming weddings. Oh. Although sabi nila June bride, pero June bride. December yung Kasi tag-ulan ng pag-June ngayon kaya umiiwas na rin sila. So, may oras kung nais nilang makinig. Actually, Satch and Among Joel, yung request, kantahin naman daw o sabihin natin kung alin yung mga awitin na dapat sa kasal. Kasi nung huli, yung ginawa natin, nilista natin Yung mga bawal. Yung mga bawal. Hindi dapat. Hindi karapat-dapat. At saka, take note, Satch ha, pati yung mga inaawit dapat kapag funerals. Yun yung tinatanong din nila. Okay. Pero sabi ni Among Joel, bago natin puntahan yung mga yan, kasi mga special masses yan dapat yung misa muna. Oo. Kasi yung pong mga yan they are masses with a certain occasion and celebration. Bago natin sila i-discuss o pag-usapan muna natin yung ating misa, no? Dahil yan yung panay nating ginagawa, no? Ano ba yung appropriate na ikanta? Ano ba dapat yung priority natin na ikanta sa misa? Kaya nga po ang ating topic for today is the hierarchy of liturgical music, no? Ano ba yung unang-unang priority natin na dapat ikanta sa misa? Among, teka. Paki-explain po yung hierarchy. Baka akala nila, 'di ba, yung hierarchy pag nasa office 'yan, pag yung kayo, 'di ba, yung mga pare, pag sinabing hierarchy, yung organization 'yan bakit pati misa may hierarchy? Siyempre, there is binibigyan mo ng certain value, no? May bigat, 'di ba? Kaya nga hierarchy nandun sa tuktok, na yan yung priority, yan yung nauuna. Dahil may bigat, may value, no? Ito yung mas mahalaga na unang kantahin o bigyan ng pansin o paghandaan sa pagpapractice o sa pagkakanta, no, before anything else, no? Kasi minsan sanay po tayo dahil maybe some are only Sunday goers, no? Na sanay na kinakanta lahat, no, doon sa misa. Pero that is not always the case. Hindi naman po panay o dapat na ikanta lahat, no? So bakit po ganon? Para ma-distinguish natin kung ano ba yung Sunday Mass that should be special dun sa mga ordinary o yung ferial mass na tinatawag natin na nagaganap
minsan sa weekdays, Oh, no? wait. Ferial. Ano yan? Yes. Parang tunog, sounds like Feria. feria. Oh. Ano yan? Yung feria pag fiesta? Yan si si sige, Brother ano yan? Satch, alam niya yan. Ferial masses, ito yung mga daily. From the word feria, ibig sabihin yung, di ba sa Latin, Dominica, then feria secunda, feria tertia, Monday, Tuesday, Wednesday, yon. Hanggang feria quinta yata yon. Or, ferial masses kasi they are within the feria Oo. or the weekday. Kaya nga madidistinguish mo yung kung ano yung ferial, yung ordinary mass dun sa mga solemnities, sa feasts, sa Sunday masses, based pa lang dun sa mga kinakanta natin, no? Pag kumpleto lahat, no, it means mararamdaman ng mga tao May solemnity. na may solemnity, na may bigat, 'di ba? May halaga. Special. Special. It doesn't mean na hindi naman makakala naman nila ordinary, hindi na special pa rin, no? Pero para to really distinguish these two, no? Kaya nga sa music pa lang nilalagyan na natin ng hierarchy kung ano dapat yung i-prioritize na ikanta, no, para ma-distinguish po natin kung ano yung mga celebrations, if they are solemnities, kung sila ay kapistahan, kung sila ay ordinary weekday masses, no. Okay. Maganda rin na i-greet po natin, no, ang ating mga listeners ngayon, no. Nakikinig po si Father Pep, no. He is having lunch with our Archbishop, si Archbishop Dong, no. Kamusta po kayo, no? Napakaganda na habang kumakain, no, nakikinig, no. Sana appetizing, no, itong ating pinag-uusapan. Pampagana, no? Mamaya Pampagana. na yung misang pangpatay. Kaya nga iwasan muna natin yung patay, baka Baka mawalan ng appetite. no? Okay. So, siguro po, yung unang-una, siguro tanong nyo, ano ba yung unang-una dapat ikanta natin sa misa, Among o Father, no? Ang unang-una po, on the top list na kakantahin dapat natin sa mga misa na dapat hindi nawawala, ayun po mga tinatawag natin acclamations, no? At ano po yung mga acclamations? The acclamations, by the definition, is they are brief formulas of greeting or prayers, no? Greeting. Oo, may greeting, they are prayers and faith that many times ito po yung sagot ng mga tao. Pag may sinabi yung pare, when the priest says something and the people respond to that greeting or the invitation of the celebrant or respond to a certain liturgical action, no? Meron po tayong 4 na acclamation sa misa na unang-una dapat hindi nawawala, na dapat kinakanta po natin, no? The first is the Alleluia. It is the gospel acclamation, no? Ang meaning po ng Alleluia is to praise the Lord, no? Historically po daw po, no, sa kasaysayan, the Alleluia is just used in the Psalms. Sa mga Salmo, panay na lumilitaw yung Alleluia, no? And by saying the word itself, it has a certain feeling of rejoicing and praising. Kaya nga, it is used in an act of worship by the Jews, no? Sometimes nga daw, ginagamit din nila yung Alleluia as a war cry, no? Pag makikilaban sila, no? Alleluia, praise the Lord, sasabihin nila, no? Pag inaaway ko si Satch. Oo. Kaya nga, imbis na siguro magmura o pag nakikipag-away, maganda yata, Alleluia! Sasabihin mo, gano'n, no? Satch, munta, nakakene. Hallelujah. Parang yun yung, ano nila sugod nila, yung Alleluia, no? Ang sugod mga kababayan, gano'n. Oo, no? Yung parang sugod, pero sa kanila, Alleluia! Sabi nilang gano'n, no? And sometimes, the Jews also use it as a signal daw. And some use it as a magic formula. But most of the time, it is used as a joyous exclamation. No? Parang pasasalamat, praising the Lord, no? Alleluia. At meron daw mga ibang Hudyo din na they use it as a song for plowmen, for boatmen, and they also use it as a nursery, no? As a nursery rhyme, no? Yan yung sa history niya, no? Pero ngayon po ginagamit natin sa ating liturhiya, no? It is used to, as sabi ko nga kanina, as a gospel acclamation, no? To honor Christ who will evangelize the assembly. Yung pong pare, no, pupunta siya doon sa ambo,
pupunta siya doon sa lectern to proclaim, the gospel. He is Christ, no? He represents Christ. Pero habang papunta siya doon, he is accompanied by the gospel acclamation, no? Siguro po konting note lang, no? When the Alleluia, no, has a gospel verse, sana po wag na po natin sasabihin yung gospel verse anymore. Kasi meron pong mga Alleluia song that has an incorporated gospel verse. Halimbawa po yung Alleluia, wikain mo. No, sige. Alleluia, Alleluia, wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Yes, no? Yung pong Allelujang yun, incorporated na po yung gospel verse niya. Kasi po, kung familiar po tayo, di ba? May Alleluia, pagkatapos dun po sa mga iba nagko-commentator, may babasahin sila na verse, no? Sasabihin, dun sa verse, minsan sasabihin na, the Lord is my shepherd, there's nothing I shall want. O kaya, the Lord is my light and my salvation. Tapos magkakanta na naman po ng Alleluia. Meron po mga ibang Alleluia song na kinompose na meron ng gospel verse, kamukha po nun. Alleluia, wikain mo, poon, nakikinig ako. Yun po yung gospel verse niya nun, no? Even the Seek ye first, no? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, Alleluia. Yes. Yun po, nauna yung gospel verse niya, tapos yung Alleluia. Madalas po kasi, minsan pag nagmimisa ako, kinanta nila yung Seek ye first, no? Tapos, pagkatapos na kinanta, yung commentator, babasahin pa yung gospel verse. So, dagdodoble. Meron pong repetition. So, pag Alleluia lang po yung kinanta ng choir, no? Tapos walang verses, walang words. Pwedeng basahin, no? An example of an Alleluia na walang gospel verse. Parang ganito. Alleluia, 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 Alleluia. Tapos po, sasabihin nung yung verse, "Ing ginuyeng ka kung sulu at kaligtasan." Alleluia. Yes. Alleluia. 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 So, sabi ko nga po, merong mga Alleluia song that has an incorporated gospel verse. Meron naman yung mga wala. Pag wala silang incorporated gospel verse, pwede po nating basahin yung gospel verse, no? Yung magbabasa yung pare o kaya naman kung merong assigned na lector. Okay? So, yun po yung unang-una sa top list ng ating acclamation, the gospel acclamation. Kahit nag-check ng mga gamit sa sacristy si Among Jean, nakikinig sa Oo, no? Talagang chinecheck kung Chinecheck tama. tayo. Oo nga, pati tayo chinecheck kung tama pa yung sinasabi natin. ang tawag dyan, multitasking. No? Oo nga. So, Among Joel, yung terms po na ginamit muna natin, no? Yung una, yung ferial. Ano yung ibig sabihin ulit? Yung walang kapistahan. Ordinary, no? Ordinary. At siguro na-discuss nyo na yung liturgical color, no? Na pag ferial, no, nakakulay green. Na alam na mga tao that it is an ordinary because of the color green, no? So, pag sinabi nating ferial day, yung regular day, walang santo, walang commemoration, yun. Walang feast, walang solemnity, no? Tapos yung hierarchy, yun yung susunod nating diniscuss. Ibig sabihin kung ano yung priority. Ano yung uunahin natin, no, na kinakanta. At yung pong top list natin, sabi ko nga, unang-una yung mga acclamations, and we have 4 known acclamations. The first one,
na kanina po dinidiscuss natin ay yung Alleluia, tawag natin as the Gospel Acclamation. Sino po yung, sabi ninyo, yung acclamation ay greeting. Sino po yung ginigreet natin? Yung mga tao o yung Panginoon, because we are honoring Christ who will evangelize the assembly, no? Yung pare, he stands in the position of Christ, ready to proclaim the word, to evangelize them. No? So, yung susunod po na acclamation, nauna yung Alleluia, susunod po number 2 ay yung Holy. Yung Sanctus, no? At yan po ay kinakanta pagkatapos ng tinatawag nating preface, no? Maririnig naman po natin yon, sasabihin ng pare, binibigyan tayo ng cue, no? We join the angels in singing, sasabihin na ganon, no? Kaya nga sabay-sabay, alam na alam po natin yung mga kanta ng Sanctus, no? Sige nga, Brother Satch, mag-sample ka nga ng Sanctus. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Yung pong Sanctus, kailangan meron pa ring solemn spirit, no? Kasi minsan po may mga ibang Sanctus na parang Rage Against the Machine, no? Hindi ko po alam kung napanood niyo yung yung Maging Aking Muli, no? Yung tinuruan nung deacon ng pare yung kanyang choir, no, ng santo. Pagkatapos nagrarakrakan sila yung Santo, Santo, yung Holy, Holy Lord, yung bayan. Oo, and then meron pang isa na minsan kinakanta po ng mga charismatic, yung parang katono ng deep. Yung kanina yung kinakanta natin. Santo, 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 Santong Panginoon. Yes, oo. Lanang Diyos sa kaitaasan, Santo, 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 Santong Panginoon. Tingnan niyo po yan, pansinin niyo, no? While listening to it, ano po yung emotion na nai-evoke sa inyo? Yung parang gusto mong sumayaw, gusto mong umindak, gusto mong mag-headbang, di ba? Parang 60s na tunog yan. Yung mga, sabi ni Tita Shirley, Cascades. Cascades. Yung may duwap-duwap po yan eh. Oo. Kaya nga yung noon, nung pinag-uusapan natin, whenever we pick a proper song for the liturgy, we should try to listen what kind of emotions are being evoked in that song. Kaya nga, isang requirement o isang standard na binibigay sa atin ng Musicam Sacram sa pagpili ng proper instruments, no, is yung nakaka-evoke na a prayerful atmosphere. It brings us closer to the Lord, no? Kasi yung pag gumagamit tayo ng mga drums, pag gumagamit tayo ng mga metallic guitar or rock guitar, no? It evokes something savage in us, di ba? Parang gustong mag-party-party. Oo, gano'n. yung parang gusto mong magwala, di ba? Yung parang gusto mong sumayaw, Parang, di ba? parang lumabas sa koral. Oo, parang ganun. Hindi nga misa yan. Hindi pang misa. Oo, yung ano natin, no, pag lalo na sa Sanctus, no, we are praising the Lord, we're giving him praise, no, for his glory, no. Kaya nga kailangan meron din solemn spirit behind it. No? Sa mga listeners po natin na nais sumali sa ating masayang kwentuhan, actually may mga nagte-text na eh. Okay. Sumali po kayo at text ninyo sa amin yung inyong comments o yung inyong mga tanong. Sa Smart po, 0918-351-8282, 0918-351-8282, at sa Globe, 0917-363-3738, 0917-363-3738.
Actually, Text po kayo. may nagtanong na nga tungkol sa gospel acclamation. Yes. Sabi niya, maselan din po pala ang pagpili ng gospel acclamation. Dapat po ba yung gospel verse for the day nakaangkop sa gospel acclamation? Not necessarily, no. Not necessarily. Option lang 'yon. Meron nga kami dito sa cathedral, minsan hindi nagpapalit yung ano namin yung gospel verse namin yung ano. Ito yung sample nung hindi nagpapalit na gospel verse. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Your words, O Lord, are spirit and life. You have the words of everlasting life. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Yung ibig sabihin nung pwede mong i-maintain yung hindi pwedeng palitan, no? 4 seasons din. Siyempre tinitignan mo rin. Like for example, this is the ordinary time, no? That could be appropriate. Minsan naman pag magle-Lent na, pag mag-Advent, pag magsi-season ng Easter, no? Pwede rin po nating gamitin yung the gospel verse of the day or the gospel verse for the season at pwede nating ilapat dun sa melody. Kasi po yung mga melodies ng may mga Alleluia with gospel verse melodies, they are flexible, no? Kaya nga it is left to the creativity of the choir director, of the choir master on paano po niya ilalapat, no? Aalisin lang niya yung lyrics, papalitan niya yung ibang lyrics, maybe the gospel for the day or the gospel verse for the season, no? At tugma-tugma naman. Nandun lang sa creativity niya, no? Meron ding mga mga Marian masses, Marian feast, meron ding Alleluia na appropriate. Isang halimbawa ito. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ka, O Maria, uling ke kayami bait, ingal doning katuliran ni Kristo ke katamong Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Actually, napakarami po nating mga options, no? Hindi lang tayo nakukulong doon sa mga nakagisnan nating mga Alleluia, yung mga sing Alleluia, sing Alleluia, Sing Alleluia to the Lord. Sing Alleluia, sing Alleluia, sing Alleluia to the Lord. Sing Alleluia, Alleluia. Napaka-flexible kasi nung Alleluia. Actually, we can really write our own songs, no? Write our own melodies. Na kaya nga pati nga dito, 'di ba, sabi ko nursery rhyme ginagawa na ginamit ng mga Hudyo as a nursery because Alleluia is really flexible. So, yun po yung the two, no? The first two of the acclamations, the Alleluia, the Holy, no? The third acclamation ay yung pong tinatawag nating memorial acclamation. Kanina nga may hinahanap si Tita Shirley. Nasaan yung mystery of faith dyan, Among, sabi niya, no? Kasi alam ko 5 yan. Tita Shirley, yun yung mystery of faith, no? And the memorial acclamation is really a very wonderful manifestation at the heart, no, of the Eucharistic prayer.
no? Ito po kasi yung acclamation natin dun sa gitna ng Eucharistic prayer after the consecration, no? And nakikisama ang sambayanan, no? Kasi po doon sa Eucharistic prayer, it seems na ang pari lang yung nagsasalita, ang pari lang yung nananalangin. Siningit yung mga tao, binigyan ng chance, no? To be one, to have an active participation in the Eucharistic prayer. At yun po yung chance natin na makisama doon sa Eucharistic prayer, the memorial acclamation. Alam po natin ito. There are 4 kinds of memorial acclamation. Pero I think most of you are most familiar with the Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. No? Christ has died, hallelujah, Christ is risen, hallelujah, Christ will come again, hallelujah, hallelujah. Yun po yung madalas na binabanggit o kinakanta natin sa misa, yung Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Kapampanganin natin. I Cristo me teia, I Cristo me vieia, I Cristo ma vieia at datang pa. Para ding nursery rhyme yun, no? Pwede. No, parang the bridge is falling down. No? The bridge. Di ba? Pero meron pa pong 3 na hindi natin madalas na binabanggit, or maybe some people are not familiar with it. Hindi sila masyado sanay. Meron din po yung when we eat this bread and drink this cup. No? When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Di ba napakaganda po, no? Oo nga. Meron din po tayong yung pangatlo, yung we proclaim your death, O Lord. No? We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again, until you come again. And lastly, nandyan din po yung O Lord, by your cross and resurrection. No? Lord, by your cross and resurrection, you have set us free. You are the Savior of the world. Sometimes, pwede din po natin i-jumble o i-alternate itong mga 4 acclamations depending din sa season. No? Kamukha po sa katedral, ginagamit namin yung Lord by your cross and resurrection during the season of Lent. No? Ginagamit namin siya. Tapos, pag season of Easter, minsan ginagamit namin yung we proclaim your death, O Lord. No? At ngayon pong ordinary season, ginagamit namin yung when we eat this bread and drink this cup. No? Kaya nga po, ito po yung memorial acclamation. Napakahalaga na tayo ay makisama sa pagkakanta o kaya sa pagbabanggit, no? By reciting it, because it is our active participation at the very heart of the Eucharistic prayer. No? Yun po yung chance natin na makiisa doon sa panalangin ng pare, no? Doon sa after nung consecration. No? And last po doon sa acclamation, no, ay yung Amen, no? Especially the great Amen. No? Ito po yung kinakanta natin after the embolism. Most especially pag kinanta po ng pare, no, siguro alam niyo po yan, through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Amen, amen, amen. Napakahalaga po na pag kinanta ng pare, dapat kanta din yung isasagot natin. Kasi parang ang pangit naman na kinanta naman. Oo nga. Pagkatapos, forever and ever. Amen. Ganon, di ba?
para nakakasira ng momentum, no? Nawala ang Oo. momentum. Lalong-lalo na, yung pong pagsagot natin ng amen doon at pagkanta ng amen ay napaka-importante because it is an assent or it is a yes doon po sa napakahabang panalangin ng Eucharistic prayer. Dahil within the Eucharistic prayer, napakaraming panalangin ng pare. The prayer for the unity of the church, the prayer for the dead, no? We remember our faithful departed who have gone before us, no? A prayer for sa ating mga obispo, sa pare, 'di ba? No? A prayer to be one with the saints. Ito po, napakarami nating request doon sa Eucharistic prayer. At yung ating pag-yes doon sa panalangin na 'yon, no? Pakikisama doon sa panalangin na 'yon is seen in the great Amen. No, kaya nga po kailangan tayo ay magkanta ng malakas, no? Active participation, especially doon sa Great Amen, no? Meron po akong teacher, no, sa liturgy, si Dr. Jo Manabat, no? Sabi po niya sa amin, no, hindi po niya nire-recommend yung mga Great Amen na may Alleluia. No, kasi dapat amen lang. Pero meron po mga ganyan na kanta. Sige nga, sample nga, Brother Satch. Na-off yata. Na-off yata yung aking Walang kuryente yata. Nag-shutdown. Kantahin. No? Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Yan, humabol pa. Oo. Kasi po, sabi niya, yung Alleluia, it is a gospel acclamation, no? Ito, amen, it is just an amen, no? A yes dun sa mga panalangin ng Eucharistic prayer. So we should separate the two. Yun yung po yung pananaw niya, no? Meron naman mga amen talagang amen lang di ba? Na for that purpose lang, no? Amen. 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 Diba, napakaganda. Grand, no? Pag siguro may mga iba po nagtataka, paano ba yan, Among o Father? Pag hindi po kinanta ng pare, magkakanta pa rin kami ng amen? Not necessarily, no? Pero pag Sundays, napakahalaga na ikanta natin yung Great Amen. Ikanta o hindi ikanta ng pare, no? Kailangan ikanta po natin yung Great Amen, because that is the only time na nakukumpleto itong mga kailangan ikanta natin. So, as a review po, no, ang priority na dapat ikanta natin are these 4 acclamations in the Mass, no? The first is the Alleluia, no? The second is the Holy. The third is the Memorial Acclamation or the Mystery of Faith, no? And the fourth is the Great Amen, no? Pero sabi po ng GIRM o yung General Instruction for the Roman Missal, Yung tuntunin. oo, yung tuntunin, it gives us more. Meron pa po siyang mga in-identify na acclamations more than this na aking sinabi. Sabi po ng GIRM, yung pong Amen after the presidential prayer is also considered as an acclamation, no? Ano po yung presidential prayer? Whenever the priest sings the prayer in the Mass, no? Like for example, our Lord Jesus Christ, may kakantahin siya. We ask this through Christ our Lord. Amen. So, that is considered po na as a acclamation. Siyempre po, nagkanta yung pare, pagkatapos hindi mo sasabayan ng kanta.
parang pangit yata, di ba? No? Through Christ our Lord, Amen. Sasabihin lang na ng mga tao, di ba? Sabi dry. ko nga, ang dry, no? Yun nga yung dry FM. Di ba? Pag kumanta yung pare, dapat kumanta ka rin. Di ba? The second, sabi ng GIRM, it also considers as an acclamation. Yung verbum domini, pag kinanta ng reader, yung thanks be to God in the reading, meron po kasi cases na ganyan na pagkatapos ng reading, the first reading and the second reading, instead of sasabihin niya thanks be to God, kakantahin po verbum domini, no? Si Brother Sat, siya lang po Ito niya. yung parang napapanood natin sa EWTN, mga daily mass, parang verbum domini, Deo gratias. No, pag kinanta yon, dapat kakanta din yung mga tao. Pero dito sa Pilipinas, it is seldom na kinakanta, no? Siguro mga Pag ano lang ordination yata. Yung mga very special mass. Oh, yeah. Pontifical mass kung minsan. Yes. Yung pong third, kino-consider din po ng GIRM na acclamation. Yung the Lord be with you and with your spirit dun sa gospel acclamation, no? At saka yung even when the priest sings the gospel of the Lord and praise to you Lord Jesus Christ, no? Yun po has been considered as an acclamation. Sasabihin nung pare pagkatapos pong binasa yung gospel, the Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. So pag kinanta po yun, dapat kakanta din yung mga tao. And they are considered as an acclamation. Pagkatapos binasa ng gospel, sasabihin niya, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So that is the third one po. And the last one na kino-consider din po ng GIRM na acclamation ay yung doxology after the Our Father. Yung for the kingdom and the power, no? For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. So, yun po. It is also an acclamation. Pag kinanta yung Our Father, madalas pag Sunday, kinakanta din ng choir yun No? Anyway, ito po yung priority na dapat nating ikanta, no? Sa lahat ng misa. No? Kahit na mawala po yung entrance, kahit na walang communion song, kahit na walang offertory song, wag lang po mawawala itong apat na ito. The Alleluia, the Holy, the Memorial Acclamation, and the Amen. No? So, pati pala sa misa, may dialogue tayo na mawala na ang lahat. Wag lang yung mga yan. So, ito po yung nasa top list natin kung ano dapat ang unang kantahin. No? The second na dapat pong i-consider natin na kantahin after these acclamations ay yung tinatawag po nilang processional songs. Siguro po yung iba sa inyo pag sinabi ng procession, no, kala nila yung entrance procession lang, no? Pero meron din pong ibang processional, no, na nangyayari sa misa. No? Yung pong entrance procession, it is just one of the many processions that are happening in the mass, no? Yun lang po yung madalas na usual or ordinary na ating nakagisnan, yung entrance procession, no? But the point is, bakit po tayo nagkakanta sa entrance, no? Ang punto daw po is it should deepen the unity among the congregation. So, whenever a choir picks a song, pag po tayo ay pipili ng kanta para sa misa, yun po yung unang consideration. Ito bang kantang ito, it fosters unity among the congregation, no? Kaya nga po, yung mga iba't ibang songs natin for procession, it centers in gathering the people. Yung pong pinakabago naming inadapt na kinakanta ngayon sa sa cathedral ay kinompose po ni
ni Dan Shute, no? Ang title po niya is Gather the People, no? Doon pa lang sa title niya, it is unifying the congregation. Gather the people, enter the feast. All are invited, the greatest and least. The banquet is ready, now to be shared. Join in the heavenly feast that God has prepared. Around this table we dine as Ken, beloved family of God. We share the body of Christ the Lord. Here we become what we eat. Gather the people, enter the feast. All are invited, the greatest and least. The banquet is ready, now to be shared. Join in the heavenly feast that God has prepared. Ang ganda nung kantang yon, saktong-sakto sa misa, because first it gathers the people, but secondly, it connects it conveys the message really that the Mass typifies a heavenly banquet. No, ang misa ay parang isang pagsasalamin sa buhay natin, no, sa langit, no? It typifies a heavenly celebration, a heavenly banquet, no? Meron din po tayong ganyan na version, no, sa Kapampangan, yung Aldoning Pamitipon, Aldoning Pamitipon, Aldonaning Ginu, Aldo kayang yayaw, sanding tupaging kawan, Aldo sa sambantaya, Aldo maligaya, nalitan niya o puryan niya, ing Diyos ginutaya. Nalitan niya o puryan niya, ing Diyos ginutaya. No. So, yun po. Whenever we pick a song for entrance procession, dapat it deepens the unity among the congregation. But secondly po, it could also be a song of praise, no? Isang pagpupuri sa Panginoon. Kaya nga nandyan yung glory and praise, no? Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Yes, no? And sometimes yung pong entrance song, it could also introduce a feast or a mystery of the season, no? Like for example, kami po sa cathedral, pag kapestahan po ng isang doctor of the church, no, or a church father, kinakanta po namin yung Faith of Our Fathers, no? Faith of our fathers living still, in spite of dungeon, fire and sword. Oh, how our hearts beat high with joy whenever we hear that glorious word. Faith of our fathers, holy faith, we will be true to thee till death. Faith of our fathers, holy faith, we will be true to thee till death. Yes, no? Maganda rin sana sa Kapampangan makapag compose tayo ng songs, no, generic songs, pag martir, pag santo, no. Madalas po kasi yung mga songs natin pagka piyestahan ng mga santo, depende po sa mga parokya, sila yung nagko-compose ng sarili nilang mga kanta, no. Like for example po dito sa San Fernando, pag piyesta ni San Fernando, meron siyang hymn ni San Fernando, no. San Fernando. San Fernando, ke kaming patulunan, panalangin me,
ingke kang balayan king kapagalan, pasignangan kabaning bemi antabayanan, king kasakitan lingapan king sablang marok ipamingwa, aring banal makiramdam ka sa king panalangin mi. Sino nag-compose to namang? Sino ba? San Fernando. Parang ako yata yun at saka si Satch. Parang kami yung dalawa. Sounds familiar. Yun Ayun, pala. Aldona ning ginawa mong. Sino nag-compose nun? Ay, hindi ko po. Aldoning- Aldoning Gino. Greg. Among Greg. Kanina ba? Yes. Sinata No. natin. Yes. Siya mong Greg. Meron pong nagtatanong, no? Sabi, kailangan ba talagang to sing all the 4 acclamations in all masses, ferial man o Sunday or ordinary? As you said, ito po ay recommendation, no? Talagang it is really recommended na ikanta. Pero pag hindi pinakanta ng pare, wala po tayong magagawa. Baka Di kasi ba? may mga simbahan na hindi kaya. Yes. Na may regular days na walang koro. Yes, kaya nga it is recommended, pero yun nga, kung hindi kakayanin ng parokya, kung wala yung mga cantors, kung wala yung choir, tapos sintonado ba si father, 'di ba? No, walang maglilid sa community, no? Yung text sa'yo, hindi sintonado Oh, yun. hindi naman, no. Kaya nga hindi pwedeng hindi kantayan, just to recite it. Pero in itself, doon nga po sa sinabi ko, as a priority, kahit na ito'y nire-recite, no, alam natin, when we recite it, mayroong bigat, di ba? May halaga itong ating sinasabi. Hindi lang yung parang we just say it para lumipas lang o para masabi lang natin, di ba? Pero ito yung pinaka-focus because mayroong participation yung mga tao dito, no? Ito yung pina-prioritize na ating sabihin because it centers a very important response to a liturgical action or to a liturgical prayer during that time in the Mass, no? Speaking of choirs, Satch, di ba may isang parokya dyan na kahit ordinary day, talagang complete yung repertoire. At nakikinig yung isa sa kanila ngayon. Pero may utang tayo. Bukas natin Bukas na lang kakantahin. ho. Okay. Si Maresi yan. Kumusta ho? Kaya sa amin among Joel, kahit walang, Yeah. kahit ferial day, Kompleto. kompleto yan. Yeah, depende naman kasi like for example sa mga po natin, mga kapatid natin sa coastal na minsan yung kanilang misa ay once a month lang. Of course, siyempre once a month lang yung misa, bakit hindi mo pa kompletuhin yung misa? Okay. 'Di ba? So, meron din mga case to case basis yung mga ganyan, no? Okay? No? Actually, Satch, lagot tayo, di tayo makakauwi mamaya. Kasi hinihintay Oo. ng iyong mga fans sa Santa Rita yung Kapampangan version ng No Mas Amor. Okay. Draft pa ho. Oo. So, bukas yan. So, bukas. pinapatranslate Pero nila. yun, pinapatranslate. Kasi talagang, yun yung love, lalo na yung mga may devotion, di ba, sa Sacred Heart. Hindi lang sa kapistahan ng ating Panginoon, yung mahal na puso kinakanta yan eh. Yes. Every first Friday, o kung minsan, pag may devotion sila, pag may meeting, kinakanta yan, di ba? Yes. Siguro po yung pag walang choir na available para magkanta ng entrance song, no? Yung pong alternative natin is the entrance antiphon, no? Yung entrance antiphon na pag walang entrance song, no, papasok yung pare, the priest would be the one to say the entrance antiphon or even a reader or a lector, yung pong commentator, Kung no? may commentator. And sometimes sa ibang cases din po, even the people would be the one to mention the entrance antiphon to recite it together, no? Okay. No. Ilan na lang yung minuto natin eh. bitin tayo. Actually, kanina pa may mga nagte-text. Ilan na yan, sabi nila. May mga itatanong daw sana sila, kaya lang masyadong nag-e-enjoy. So, nakalimutan daw yung mga itatanong. Oo. Sana daw may
kadugtong yung ating episode na to. Oo. Huwag po kayong mag-alala bukas. Opo. Nandito pa rin si Among Joel at si Yes. Sach. At sa tingin ko si Among Jean naiinggit na yan kasi nandun siya naghahanap ng mga lata ng sardinas habang tayo'y nagkukwentuhan at nagkakantahan dito. Yes. Actually po, hindi pa po tayo tapos. No? Mahaba pa. Nag-uumpisa pa lang po tayo. Nandun pa lang po tayo sa acclamations at saka some processional songs. Nandun pa lang sa entrance procession. Pero sabi ko nga po, maybe to end this episode, meron pang ibang klaseng procession. Maybe tomorrow we'll be discussing them. Bukod po sa entrance procession, there is also the communion procession, the Alleluia procession, no? And also yung pong sequence na minsan may nagtatanong, ano po ba yung sequensya? No? Yung pong sequensya, it is connected dun sa Alleluia procession, no? And even the offertory procession, no? So kasama po 'yon. So hindi lang po yung entrance procession. These are the other processions that we have na pwede pong lagyan ng music to accompany the procession of the priests, or maybe the procession of the servers, the procession of the ministers, the procession of the lay. Okay? Okay. May texter tayo. I think reacting dito sa ating mga pag-explain ng halos lahat. Yes. This is from 3576. Sabi niya, true Catholics are not content with just the basics of the faith. They study their faith, deepen it, and become apostles in their environment. God bless you. Totoo po yun. Salamat Dahil po. ang ating motto sa Archdiocese is Balen mepili mituburan. Balen na mituburan. Balayan na talatuki, balayan mituburan. So a community of disciples, a community of apostles. Hindi lang po yung tuki-tuki, hindi lang yung sumusunod, pero someday you will be the one to lead and be sent to evangelize. Ito pa. From 0166. Hi po kay Among Joel and Sachi. Nag-enjoy po ako sa pakikinig sa inyo. Thank you because po. I love listening Thank you to po. liturgical music. Ang galing-galing ninyo. This is from Lina de Jesus. Thank you po. Si Ma'am Oo. Medina. Hello po. Hello po. No, ang aming avid na fan at panay na Lagi ho nagsisimba, yan. no? At nakita ko siya kagabi. Nag-serve ako sa Santo Niño Parish. Ginigreet din po natin ang ating mga ibang tagapakinig. Unang-una dyan, no, si Tita Paz de Jesus, ang number 1 nagdo-donate ng aming gatas sa konbento. No? Siya ang mother's milks. Nagpo-provide ng aming gatas, no? Ginigreet din namin si Atsing Eli, no? Sabi niya hindi daw niya naririnig na siya ay ginigreet din sa radyo. Sana marinig niya ang kanyang pangalan. Ginigreet din natin siya ngayon. At ginigreet din po natin ang mga nasa baryo Tinajero, Sitio Tinajero. Napakarami daw pong nakikinig sa Sitio Tinajero. Si Maresi nag-text na. Pinakikinggan daw niya kayong dalawa. At congratulations daw. Thank you po. Dapat siguro isang beses yayain din natin si Maresi dito makising along sa atin sa radyo. Oo nga, no? Si Aposeto nakipag-sing along na dito no? Ito, padasal po para kay Dexter Regala for healing. Opo. Yes. Kasama talaga siya sa ating mga pinagdadasal at nakalista talaga yan. Patentado kay Among Jean si Dexter. Ayan, umabot na talaga tayo sa oras ng temporary natin na pamamaalam. Magbabalik po kami bukas. Tapusin po natin ang episode na ito sa isang dasal. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever, forever. Amen. The Lord be with you, And with your spirit. and may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa pagkikinig. Ako po si Sach. Magbabalik po bukas. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless you and keep you. Maraming salamat po sa pag-enjoy nyo sa aming musika. Bukas magkakantahan ulit tayo. Ito po si Father Joel. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat. Huwag po kayong magbabasa. Iligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus.
Jesus ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa